Iba naman ang nangyayari sa ilalim ng kubyerta. Siksikan ng mga pasaherong Indio at Chino. Mainit dito at maingay ang makina ng bapor. Nag-uusap-usap sina Kapitan Basilio at Isagani tungkol sa pagkakaroon ng Akademya ng Wikang Kastila. Tinitiyak kong hindi maisa sa katuparan ng Akademya ng Wikang Kastila. May isa sa katuparan po, Kapitan Basilio. Hinihintay na lamang namin ng pahintulot. Niregaluhan na namin si Padre Irene ng 2 kabayo. Siya ay nangako sa aming makikipagkita sa General. Sasalungatin yan ni Padre Sibila. Bayaan ninyo salungatin. Kaya nga naririto iyan sa bapor para makipagkita sa General na nasa Los Baños. Nakakuha man kayo ng pahintulot, saan naman kayo kukuha ng salaping gugugulin? Mayroon na po. Aambag ang bawat estudyante. At ang mga magtuturo? Ang mayamang si Makaraig ay nagalok ng isa sa kanyang mga bahay. Kung sa bagay, hindi masama ang panukalang iyan. Ngayong hindi na mapag-aaralan ng Latin ay pag-aaralan naman ng Wikang Kastila. Diyan makikilala na tayo'y lumalakad ng paurong. Kung mga tao sa una, Basilio, kapag nagmumungkahi ka ng isang bagay, iniisip kagad ay balakid sa halip na kabutihan. Ibig nilang makuha ang lahat na parang bola ng bilyar, makinis at mabilog. Lumapit si Simon. Ipinakilala ni Basilio kay Simon ang kaibigang si Isagani. Tinanong ni Simon si Isagani kung totoo bang ang mga tao sa kanilang lalawigan ay hindi makabili ng alahas dahil sa karalitaan. Hindi nga po bumibili sapagkat hindi naman kailangan. Wala akong masamang ibig sabihin. Mabuti pa'y samahan niyo na lamang akong uminom ng serbesa. Salamat po, pero kami ng serbesa. Ayon kay Padre Camora, ang pag-inom ng maraming tubig ang sanhi ng kawalang sigla ng mga tao. Sabihin ninyo kay Padre Camora na makabubuti sa kanya ang pag-inom ng tubig sa halip na serbesa upang makaiwas sa chismis ng mga relihiyoso. Lumisan si Simon. Samantala, itinuloy naman ni Basilio at Isagani ang kanilang pag-uusap. Bakit mapusok ka ngayon? Ewan ko. Para ako natatakot sa taong iyan. Hindi mo ba siya kilala? Siya ang tagapayo ng Kapitan General. Totoo? Ganyan ang narinig ko sa mga taong pumupuri sa kanya kapag nakaharap. At kapag nakatalikod, siya'y minumura. Kasalukuyang nagpupulong sa bahay ni Makaraig ang mga estudyanteng sina Isagani, Sandoval, Juanito Pelaez, Pecson at iba pang estudyante. Paksa ng kanilang pagpupulong ang tungkol sa pagpapatayo ng Akademya ng Wikang Kastila. Sa dahilan ng pagtuturo'y gagawin sa gabi ay maaaring sabihin magiging daan ng di mabuting asal at ugali na gaya ng pangyayari sa paaralan sa Malolos. Nakasisira sa karangalan ng universidad. Makasira kung makasira! Ang universidad ay mapipilitang sumang-ayon sa mga kailangan ng mga nag-aaral. At kung totoo yan, ay ano kung gayon ang universidad? Isabay kong kapisanan na laban sa ikatututo? Dahan-dahan mga Ginoo. Ako'y hindi makaprayle. At alam ninyo ang aking simulaing makabago. Ngunit kailangang aminin natin na ang kay Cesar ay kay Cesar. Ang paaralang iyan ng artes y oficios ng mga prayle ang siyang nagsumikap. O ang aso ng magugulay. Ngunit, samantalang wala tayong nalalamang masamay, huwag tayong magkamali ng hinala sa kalayaan at pagsasarili ng pamahalaan. Ang liwanag ay namamanaag na. Binuksan na ng Espanya ang silangan para sa Pilipinas. Nagbabago na ang panahon at umaayon na sa ating hinihingi. At batid kong higit sa ating inakala, ang pamahalaang ito ayon sa inyo'y humihina at nararapat palakasin at ipakita ang ating pagtitiwala sa Kanya. Inaakala ko na ang pag-uusig ay nagtatagumpay at ang sanhi ng pagtawag ni Makaraig ng pulong ay upang ibalita sa atin ang tagumpay at bukas makikita nating magkakamit ng papuri at pagkilala sa bayan ang mga pagsusumikap natin. Umugong ang masigabong palakpakan. Niyakap ng mga tagapakinig si Sandoval. Mabuhay si Sandoval! Mabuhay si Sandoval! Mabuhay si Sandoval! Mabuhay si Sandoval! Dumating si Makaraig habang isinasagawa ang pulong.
Magsaya na tayo mga kaibigan. Tagumpay! Nakipagkita ako kay Padre Irene kaninang umaga. Tila isang linggo raw silang nagtatalo at ipinaglaban niya ang usapin laban kina Padre Sibila, Padre Fernandez, Padre Salvi, General, Pangalawang Cabo, at sa mag-aalahas na si Simon. Itatago na sana ang kahilingan ng ilang buwan nang maalala ni Padre Irene ang kataas-taasang lupon ng paaralang primarya at iminungkahan niyang ang kasulatan ay ipaubaya sa lupong iyon upang magdesisyon. Yamang tungkol sa pagtuturo ng wikang Kastila ang pinag-uusapan. Ngunit ang lupong iyo'y matagal nang hindi kumikilos. Iyan din nga ang isinagot kay Padre Irene at tinugon niyang mabuting ang pagkakataon upang muling kumilos. At sinamantala ang pagtungo roon ni Don Custodio na isa sa mga kasangguni at dahil sa kasipagan niya ay naatasan siyang magmungkahi ng dapat. Ngayon nasa kamay na niya ang kasulatan. Ipinangako ni Don Custodio na lulutasin ito sa loob ng buwang ito. Kailangan ng grupo ang pagkiling ni Don Custodio. Dalawang paraan ang kanilang isinaalang-alang upang pumanig sa kanila si Don Custodio. Si Ginoong Pasta, isang manananggol, at si Pepay na isang mananayaw at matalik na kaibigan ni Don Custodio. Sumang-ayon ang lahat sa iminungkahi ni Isagani na siya muna ang pupunta at kakausap kay Ginoong Pasta upang maging marangal ang paraan. Si Ginoong Pasta ay isang bantog na manananggol sa Maynila. Sinadya ito ni Isagani upang pakiusapan na kung maari ay payuhan si Don Custodio na pumanig sa kanila kung sakaling ito ay sumangguni sa kanya. Masamang simula yan. Masamang palagay. Napagkikilalang mga bata pa kayo at walang nalalaman sa mga bagay na may kinalaman sa mga pagbabago. Tingnan ninyo ang pangyayari sa Madrid. Sa mga binatang humihingi ng maraming pagbabago, lahat sila'y pinaratangang pilibustero. Marami na ang hindi makauwi rito. May mga bagay na hindi ko maipapaliwanag sapagkat lubhang maselan. May ibang katwiran na nag-uudyok sa matinong pamahalaan upang huwag duminig sa mga kahilingan ng isang bayan. Nahuhulaan ko ang ibig ninyong sabihin. Ang pamahalaang kolonyal ay hindi lubos at wasto ang pagkakatatag at nananalig lamang sa palapalagay. Nang si Isagani ay akmang tatayo na upang umalis. Mabuti pang ipaubayan na ninyo sa kamay ng pamahalaan ng bagay na iyan. Maghintay kayo. Bigyan ninyo ng panahon. Mag-aral kayong mabuti. Kayo'y marunong ng magsalita ng wikang Kastila at nakapagpapahayag na. Nang himasok pa kayo sa gulong ito, bakit hangad pa ninyong maituro ito ng bukod? Laging inihabilin sa akin ng aking amain ay alalahanin ko ang iba gaya na pag-aalala ko sa sarili. Di ako naparito ng dahil sa akin, kundi sa ngalan ng mga nasa kalagayan na lalo pang aba. Putres! Pag-aralan nila ang pinag-aralan ninyo at gawin nila ang ginawa ko. Naging alila ako ng lahat ng praile samantalang hawak ko ang gramatika. Nag-aral ako. Ngunit ilan sa mga nais matuto ang makaabot sa naabot ninyo? Isa sa 10,000? Pues, ano ang kailangan ng higit sa roon? Totoong maraming mga abogado, karamihan ay pumapasok lamang bilang tagasulat. Mga doktor, sila-sila'y nag-aaway at halos magpatayan sa pag-aagawa ng isang may sakit. Manggagawa, binata, magsasaka ang kailangan natin. At upang maging mabuting magsasaka ay hindi kailangang matuto ng maraming retorika. Pangarap, mga kahibangan. Bibigyan ko kayo ng napakainam na payo sapagkat ikaw ay matalino. Estudyante kayo ng medisina. Kung kayo'y lisensyado na'y mag-asawa kayo ng isang mayaman at masambahing dalaga. Harapin ninyo ang panggagamot at huwag kayong makialam sa bayan. Maaalala rin ninyo ako at sasabihing may katuwiran kapag kayo'y nagkaroon ng mga ubang katulad nito. Kung ako po'y magkakaroon na ng ubang katulad niyan,
At kapag inilingon ko ang aking paningin sa nakaraan at nakita kong wala akong nagawa kundi ang para sa sarili lamang at hindi para sa bayang nagkaloob sa akin ng lahat ng bagay. Ang bawat uban ay magiging isang tinik at hindi ko ipagkakapuri kundi bagkus ikahihiya. Masaya ang mga manonood, maliban kay Isagani na nakatanaw kay Paulita habang katabi sa palko ang karibal na si Juanito. Sinimulan ang pagtatanghal nang dumating ang general. Unang nagtanghal ang Pransesang si Gertrude. Nahirapan si Juanito sa pagsasalin ng wikang Pranses tungo sa Kastila upang maunawaan ni na Doña Victorina at Paulita. Upang magpasikat, ipinaliwanag ni Juanito na ang mga salitang servant at domestic na nakapaskil sa entablado ay nangangahulugang sirviente o alila at domestikado o napaamo na. Ngunit nang lumagay sa paskil na servant ang 12 dalaga na pinangungunahan ng artistang si Sir Paulette na suot ang mahuhusay nilang kagayakan, masasaya, nakangiti, sariwang-sariwa, kaakit-akit, nagtanong si Paulita. Paano ito? Iyan ba ang mga taong bundok na iyong sinasabi? Hindi. Nagkapalit. Umubo si Juanito dahil sa pagkahiya. Gayon may naging marangal pa rin siya sa mata ni Doña Victorina ng gabing iyon, kaya't ipinasya nitong pakasal sa kanya pagkamatay ni Don Tiburcio. Sa palko ng mga estudyante ay naiwan sina Pecson, Sandoval at Isagani. Si Tadeo ay lumapit kay Don Custodio upang ito'y libangin samantalang si Macaraig ay nakikipagkita kay Pepay. Wala. Hindi taglay ng Pranses ang mayamang tunog at tamis ng wikang Kastila. Hindi ko mawari, hindi ko mahaka, hindi ko malirip ang ayos ng mga mananalumpating Pranses at nag-aalinlangan ako sa paniniwala na nagkaroon o magkakaroon ng alinsunod sa sadyang kahulugan ng salita sa loob ng sadyang matatawag na mananalumpati. Sapagkat huwag nating pagkamalan ang salitang mananatsak at madaldal sa lahat ng bayan o sa lahat ng puok na tinitirhan ng mga tao. At kayo na isang Makata, nalalaman ba ninyo kung paanong ang isang wikang napakasalat at walang katunog-tunog na gaya ng Pranses ay maaaring magkaroon ng mga Makatang tinitingala tulad ng ating mga Garcilaso, Herrera, Espronceda at mga Calderon? Aba, huwag naman. Si Victor Hugo. Si Victor Hugo, kaibigang Pecson, kung Makata man ay dahil din sa Espanya, sapagkat sa Madrid namulat ang kanyang isip. At sino si Victor Hugo? Maihahambing ba natin siya sa ating mga makabago? Dumating si Macaraig na may dalang sulat. Binasa ito ni Sandoval. Aking kalapati, ang sulat mo ay dumating ng huli sa panahon. Naiharap ko na ang aking pasya at sinang-ayunan. Gayunman, para ko ring nahulaan ang iyong iniisip, sapagkat nilutas ko ang asunto alinsunod sa ibig mangyari ng iyong mga ipinagtatanggol. Paparoon ako sa teatro at hihintayin kita sa paglabas. Ang maamo mong munting kalapati, gusto din. Nakadama ng kawalang pag-asa ang mga estudyante sa balita. Kay buti ng taong iyan. At upang makitang tayo'y kasali sa pamamahala sa akademya, ay iniatang sa atin ang paniningil ng mga abuloy at ang hulog. Tungkulin natin ibigay sa ingat yaman na inahalal ng samahan, at ang nasabing ingat yaman ay siyang magkakaloob sa atin ng katibayan ng resibo. Mga kabesa de barangay, tayo kung gayon. At ang lalong katawa-tawa, ipagdiwang paraw natin sa pamamagitan ng isang salo-salo, sa pamamagitan ng paradang may sulo. Isang pagsasabi ng mga estudyanteng, salamat sa lahat ng mga taong nakilahok sa suliranin. Ipinatawag ni Padre Fernandez sa kanyang tanggapan si Isagani upang kausapin ito. Namutla si Isagani. Para sa kanya, si Padre Fernandez ay isang taong kagalang-galang at siyang itinatangi kailanmat inaalimura ng mga praile. Ano ang ibig sabihin sa amin ng mga estudyanteng Pilipino? Na kayo'y magsipagtupad sa inyong tungkulin. Na kami tumupad sa aming tungkulin?
Ano-anong tungkulin ang iniaatang ninyo sa amin? Mga tungkuling iniatang ninyo sa inyong mga sarili nang kayo'y pumasok sa kalipunan. Sa aking pagiging estudyanteng Pilipino'y hindi ko inakalang ako'y may karapatang sumuri ng inyong pagbibigyan ng kurikulum sa Katolisismo, sa pamahalaang Pilipino at sangkatauhan. Mga bagay na dapat ninyong liwanagin sa tagapagtatag nito. Sa aking pagiging estudyanteng Pilipino, ang tutukuyin ko lamang ay ang inyong mga tungkulin bilang kritiko at tagamasid sa larangan ng pagtuturo sa mga lalawigan at mga Dominikano sa pagpapatupad ng mga gawaing pagtuturo sa lahat ng kabataang Pilipino na nararapat hubugin at palusugin ng mga binhi. Palakihin sila sa buhay na maligaya upang maakay sila sa kanilang kaligayahan at tumikha ng isang bayang marangal, maunlad, matalino, mabait, dakila at tapat. Itatanong ko naman ngayon, tumutupad kaya mga praile sa kanilang pananagutan? Tumutupad kami. Padre Fernandez, kayo'y makapagsasabing tumutupad ng nakatutok ang kamay sa inyong puso. Ngunit kung itutup sa tapat ng puso ng inyong samahan, sa tapat ng puso ng iba pang mga orden, ay hindi kayo makapagsasabi niya ng hindi magsasalita ng kasinungalingan. Paano ang ginagawang pagtupad sa tungkulin ng mga tagamasid sa pagtuturo sa bawat bayan? Hinahadlangan! Iya'y napakabigat na paratang. Hindi, Padre. Hindi ko kayo'y binibilang sa mga praile o sa lahat ng orden na nagsasabi at nagpapahayag na hindi nararapat matuto ang kabataan. Darating ang araw at hahangarin namin ang kalayaan. Ang kalayaan para sa isang tao ay katumbas ng ikatututo kung sa katalinuhan. At ang pagtanggi ng mga praile na kami matuto ay siyang dahilan ng pagsama ng loob namin. Ang karunungan ay ipinagkakaloob lamang doon sa karapat-dapat at hindi sa mga taong marumi ang kalooban at walang mabuting asal. Kung ganoon, paano pong nagkaroon ng mga taong marumi ang kalooban at walang mabuting asal? Iya'y mga kasiraang nasuso sa mga magulang, kinagisnan sa sinapupunan ng mga pamilya. Anong malay ko? Hindi po, Padre Fernandez. Kung sino man kami ay kayo ang may kagagawan. Ang bayang sinisiil ay tinuturuan ng pagkukunwari. Ang taong pinagkakaitan ng katotohanan ay tinuturuan ng kasinungalingan. Sino may sala sa mga pangyayaring iyan? Kayong may 350 taong humahawak ng aming katututo? O kaming sumusunod sa lahat ng bagay? Magalang na nagpaalam si Isagani kay Padre Fernandez sa pamamagitan ng pakikipagkamay. Natanaw ni Padre Fernandez sa daan na may kausap si Isagani. Saan ka pupunta, Isagani? Sa pamahalaang sibil. Titignan ko ang mga paskin at makikisama ako sa iba. Pumanaog sa sasakyan si Simon na dala-dala ang lampara ng kamatayan. Dahan-dahan itong binagtas ang silong na yuko ang ulo. Sa may hagdanan, tumigil ito na waring nag-aalinlangan. Ngunit sandali lamang iyon sapagkat ang mag-aalahas ay taas ulong pumanhik sa bahay. Nalimot niya ang napakadukha niyang kasuotan, kaya pinigil siya ng gwardya sa pinto. Bumaba si Simon at sumakay sa karwahe. Sa eskolta. Dali! Isagani! Pakinggan mo ako! Huwag tayong mag-aksaya ng panahon. Ang bahay na iyan ay puno ng pulbura. Sasabog na! Mamamatay ang lahat. Natatanaw mo ba ang ilaw na puting iyon, na maliwanag na parang ilaw dagitab na nagbubuhat sa azotea? Yan ang ilaw ng kamatayan. Ilaw ang may lamang dinamita. Puputok iyan. Ni isang dagay hindi makaliligtas. Halika na! Ayoko! Ibig kong dumito. Ibig ko siyang makita sa huling sandali. Iba na siya bukas. Kung gayoy, matupad na ang itinadhana. Samantala, sa hapagkainan ng mga Diyos-Diyosan ay isang kalatas na may titik na tintang pula ang nagpalipat-lipat sa mga kamay ng mga panauhin. Juan Crisostomo Ibarra? Sino siya? Isang napakasamang biro. Ilagda ang pangalan ng isang pilibusterong mahigit ng 10 taong namamatay. Filibusterilyo! Isang birong maaaring magbunga ng kaguluhan. May mga babae pa naman. Padre Salvi, nakikilala ba ninyo ang pirma ng inyong kaibigan? Anong nangyayari sa inyo? Iyan ang kanyang pirma. Iyan ang tunay na sulat ni Ibarra. Ang palagay ko,
Ang Mani Tesel Fares na yan ay hindi nangangahulugang papatayin tayong lahat ngayong gabi. Ngunit maaari tayong malason. Samantala, unti-unti nang lumalamlam ang liwanag ng lampara. Mamamatay na, Padre Irene. Ipakitaas ninyo ang mitsa. Noon na may mabilis na tila lintik na pumasok ang isang anino. Sa gitna ng pagkabigla ng lahat ay sinunggaban ng lampara, tumakbo sa azotea at inihagis ito sa ilog. Naganap ang lahat sa isang kisap mata lamang. Higit pang naging mabilis ang anino sa kanyang pag-igpaw sa mga pader at pagtalon sa ilog. Ang lagapak ng katawan sa tubig ay lumikha ng ingay na narinig sa azotea. Bulong-bulungan ay naging paksa sa usapan sa bahay ng mga Orenda, pamilya ng mayamang mag-aalahas na taga Santa Cruz. Panauhin ng mag-anak si Isagani. At sinong naglagay ng mga pulbura? Ang mga praile kaya? Ang chinong si Quiroga? Isang estudyante? Si Makaraig? Ang mag-aalahas na si Simon? Si Simon? Nawala si Simon nang di nakapag-iwan man lang ng bakas. Pinaghahanap siya ng mga gwardya sibil. Oo nga, hanapin nila ang demonyo. Kaya pala kagabi. Kagabi? Nagkagulo kagabi habang kami naghahapunan. Ang lampara sa mesa ng general ay namatay at may nagsabing isang di kilalang tao ang nagnakaw ng lamparang iyong handog ni Simon. Isang magnanakaw? Tauhan kaya ng kamay na itim? Tumindig si Isagani, lumakad-lakad. Hindi ba nahuli? Tumalon sa ilog at walang nakakilala sa kanya. May nagbabalitang isa raw Kastila at may nagsabi namang Chino at ang iba'y Indio. Ang lamparang yan ang magpapasabog ng buong bahay. Sayang, kundi sa magnanakaw na yaon, sana'y nangamatay na lahat. Gulat na napatingin kay Momoy ang mga babae, lumapit siya kay Isagani. Kailan may hindi mabuti ang kumuha ng hindi sariling ari. Kung nalalaman lamang na magnanakaw ko ano ang layunin at nakapag-isip muna, tiyak na hindi niya gagawin ng gayon. At pantayan o bayar man ng kahit gaano'y hindi ako lalagay sa kalagayan niya. Makaraan ang isang oras ay nagpaalam na si Isagani sa mag-anak na Orenda upang umuwi sa lalawigan at manirahan na habang buhay sa piling ng kanyang amain.